Kakaibang musika ang gumigising sa Maynila pagsikat ng araw. Isang symphony ng nag-umpugang tunog ng mga busina ng jeep, ng mga tricycle na humaharurot sa mga eskinita, at ng walang tigil na daldalan ng mga taong nagmamadali. Sa isang sulok ng abalang kalsada ng Quiapo, sa ilalim ng nagbabantang tingin ng ginintuang simbahan, isang babae ang abala sa paghalungkat sa mga tambak ng basura. Ang pangalan niya ay si Ria, 28 taong gulang. Ang kanyang damit ay luma at may mga tagpi, ang kanyang buhok ay magulo, ngunit sa likod ng pagod niyang mukha at maruruming kamay, may isang apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Isang sikretong hindi alam ng magulong syudad na kanyang ginagalawan. Siya si Maria Clara Santos, pero sa mundong ito, siya ay si Ria, isang hamak na mangangalakal. Ang bawat botelyang plastik at lata na kanyang pinupulot ay hindi lang pambili ng pagkain. Ang mga ito ay mga piyesa sa isang mapanganib na laro. At bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa katotohanang matagal nang ibinaon sa dumi at kasinungalingan ng lungsod. Ang amoy ng nabubulok na basura at ng estero sa malapit ay matagal na niyang hindi pinapansin. Ang mahalaga ay ang kanyang misyon. Habang maingat niyang inilalagay ang isang tumpok ng bote sa kanyang sako, isang pamilyar na tunog ang pumunit sa ingay ng umaga. Ang sirena ng isang police patrol car. Dalawang sasakyan ng pulis ang huminto sa dulo ng kalye, at tila may isang hindi nakikitang pader na humati sa mga tao. Mabilis na nagsitabihan ang mga naglalako ng kung ano-ano sa bangketa. Mula sa isa sa mga sasakyan, bumaba ang isang lalaking matipuno ang katawan, may aroganteng tindig at mga matang tila laging naghahanap ng away. Siya si Patrolman Ricardo Vargas, o Ricky sa mga kapwa niya pulis, isang kilalang maton sa presintong iyon. Ang kanyang pangalan ay bulong-bulungan sa takot ng mga maliliit na tindero-tindera. Siya ang tipo ng pulis na sisipain ang isang basket ng gulay dahil lamang nakaharang ito sa kanyang dinaraanan. Ang mga mata ni Vargas ay agad na dumapo kay Ria, na nakaupo sa tabi ng kanyang sako, abala pa rin sa pagbubukod ng kanyang mga nakuha. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" sigaw niya, ang boses ay kasing talim ng bubog. Dahan-dahang lumingon si Ria, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tamang timpla ng takot at paggalang. "Pasensya na po, sir," sabi niya, habang dahan-dahang tumatayo. "Namumulot lang po ng bote. Hindi naman po ako nakakaabala." Pero para kay Vargas, ang pagkakaroon ni Ria sa kanyang teritoryo ay isang malaking abala. Lumapit siya, ang makintab niyang botas ay tila nanunuya sa maruruming paa ni Ria. "Lugar ko to. Bawal ang basura dito. At kasama ka na roon," sabi niya, habang matalim na tinititigan ang sako sa likod ni Ria. "Umalis ka na dito bago pa kita kalagkarin." Kalmado pa rin si Ria. Niyakap niya ang kanyang sako na para bang ito ang pinakamahalaga niyang pag-aari sa mundo. "Sige po, sir. Aalis na po ako." Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, isang malakas na tulak mula kay Vargas ang nagpatumba sa kanya. Bumagsak ang sako at kumalat sa kalsada ang lahat ng laman nito. Mga boteng plastik, mga lata ng soft drinks, mga basag na bubog. Ang tunog ng mga ito ay tila tunog ng nabasag niyang pagkatao. Napatigil ang ilang dumaraan, ang iba'y naglabas ng cellphone, palihim na nagre-record. Tinitigan ni Vargas si Ria na may pagkasuklam. "Sinabi ko nang huwag kang magkakalat. Mga hampas lupa talaga kayo." Ang bawat piraso ng plastik na gumulong sa kalsada ay parang kurot sa puso ni Ria. Tahimik lang siya. Alam niya ang papel na ginagampanan niya sa araw na iyon. Hindi siya si Police Officer Maria Clara Santos ng Special Action Force. Siya si Ria, isang walang kalaban-laban na biktima. Ngunit nang humakbang si Vargas at sadyang inapakan ang isang hilera ng mga lata, kasabay ng pagduro sa mga ito gamit ang kanyang botas, isang apoy ang nagsimulang umakyat sa kanyang kalamnan. "Sir, pakisuyo lang po, wag niyo namang apakan," pakiusap niya, ang boses ay mahina pero may diin. "Yan po ang pinaghirapan kong pulutin magmula kaninang madaling araw." Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Vargas. "Gusto mo ng pagkakakitaan? Magtrabaho ka ng matino. Huwag kang magkalat sa pamamahala ko." At sa huling pagkakataon, buong diin niyang tinapakan ang isang boteng plastik malapit sa paa ni Ria. Ang tunog ng pagkayupi nito ay sumugat sa katahimikan. Nagsimula nang magbulungan ang mga tao.
Nakita ni Ria sa gilid ng kanyang mga mata ang mga lente ng cellphone na nakatutok sa kanila. Tinitigan niya ang itim na botas ni Vargas. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang kanyang ama, isang jeepney driver na pinagsisipa ng mga pulis dahil tumangging magbigay ng kitong. Huwag kang padadala sa emosyon, Ria, paalala niya sa sarili, inuulit ang mga salita ng kanyang commander. Nandyan ka para mag-obserba, hindi para lumaban. Kailangan nilang maniwala na isa ka talagang mangangalakal. Si Ria ay isang undercover agent, ipinadala upang buwagin ang isang sindikato ng T-Kotong-I sa loob mismo ng kapulisan, kung saan si Vargas ay isa sa mga pangunahing piyesa. Ngunit sa sandaling iyon, ang misyon ay parang isang sumpa. Hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa sakit na makitang ganito kadaling yurakan ang dignidad ng isang tao sa sarili niyang bayan. Ilang vendor ang nagsimulang lumapit, pero wala pa ring nangahas na direktang sumuway. Isang matandang lalaki na nagtitinda ng goto ang naglakas loob na magsalita. Sobra na iyan, patrolman. Kawawa naman yung babae. Araw-araw naman yan dyan, hindi naman nanggugulo. Sinamaan siya ng tingin ni Vargas. Gusto mo bang isunod kita? Agad na umatras ang matanda, takot ang baka sa kanyang mukha. Ang kasama ni Vargas na pulis ay nakatayo lang sa tabi ng patrol car. Tila nahihiya sa ginagawa ng kanyang senior, pero walang lakas ng loob na pumigil. Pinigilan ni Ria ang mga luha na nagbabantang tumulo. Bawat segundo ng pang-aaping ito ay nare-record. Bawat aksyon ay magiging ebidensya. Ngunit kasabay nito, nararamdaman niya ang kirot hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga taong katulad niya, mga taong itinuturing na basura ng lipunan. Habang pinupulot niya muli ang mga bote, bumulong siya sa kanyang sarili, kung hindi lang dahil sa tungkulin, matagal na kitang sinuklian. Ngunit may hangganan ang lahat ng pasensya. Habang nakayuko si Ria, muling sinipa ni Vargas ang sako, mas malakas ngayon. Tumilapon ito at bumagsak sa isang bukas na kanal. Tumalsik ang mabahong tubig, bumasa sa damit at mukha ni Ria. Para matuto ka, sigaw ni Vargas. Sa susunod na makita pa kita rito, sa kulungan ka na pupulutin. Humigpit ang pagkakahawak ni Ria sa isang bote ng mineral water sa kanyang kamay. Bumibilis ang kanyang paghinga. Nagsimula ng mag-ingay ang mga tao. Marami ang nakatingin ng may galit, ang iba na may takot. At mula sa karamihan, isang boses ng babae ang umalingaungaw. Nanginginig pero malinaw. Sobra na po yan, sir. Naghahanap buhay lang naman yung tao. Si Aling Nena iyon, ang may-ari ng maliit na karinderya sa tapat. Hinarap siya ni Vargas, nag-aapoy ang mga mata. Gusto mo rin bang makulong, Ale? Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang ihip ng hangin. Ilan pang mga boses ang sumunod, nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya. Mas maraming cellphone ang itinaas, at sa unang pagkakataon, ang aroganting mukha ni Vargas ay nagpakita ng bahagyang pag-aalinlangan. Alam ni Ria na dumating na ang pagkakataon. Hindi para gumanti, kundi para itala ang lahat. Itinaas niya ang kanyang tingin, at sa likod ng pagod niyang anyo, isang matalas na tingin ang kanyang ipinukol, isang tingin na nagsasabing, sapat na ang datos. Kumpleto na ang ebidensya. Pero hindi pa tapos ang laro. 3 araw bago ang insidenteng iyon, nasa isang maliit na briefing room si Ria sa isang undisclosed location sa Maynila. Ang kanyang commander, si Police Major Leo De Leon, ay maihawak na isang makapal na folder. Sa monitor sa kanyang likuran, ipinapakita ang mga larawan mula sa kiki, mga pulis na humihingi ng pera sa mga tindero, mga kilalang preman na kasabwat nila, at ilang pamilyar na mukha. Isa na rito ang kay Patrolman Vargas. Ria, ang misyon mo ay mag-infiltrate, sabi ni Major De Leon, ang boses ay kalmado pero may bigat. Kailangan natin ng direktang ebidensya sa lapangan. 3 beses nang may nagrereklamo laban kay Vargas dahil sa pang-aabuso, pero laging nawawala ang report. Hinala namin, bahagi siya ng isang mas malaking sindikato. Tumango si Ria. Naiintindihan ko po, sir. Pero bakit kailangan ko pong magpanggap bilang mangangalakal? Tinitigan siya ng seryoso ni De Leon. Dahil hindi sila maghihinala sa isang taong itinuturing nilang mababa. Doon mo makikita ang tunay nilang kulay. Natahimik si Ria. Alam niyang mabigat ang tungkulin.
Pero sa puso niya, may determinasyong mas matibay pa sa anumang takot. Naalala niya ang kanyang ama, kung paanong nawalan ito ng hanap buhay at dignidad dahil sa mga tulad ni Vargas. Ang sugat na iyon ay hindi pa rin naghihilom. Ngayon, sa pamamagitan ng misyong ito, gusto niyang makita ang hustisya, gaano man kaliit. Gabi. Matapos ang insidente kaninang umaga, nakaupo si Rhea sa isang sulok ng abandonadong gusali na nagsisilbi niyang taguan. Tinititigan niya ang gasgas sa kanyang braso, resulta ng pagkatumba niya sa kanal. Sa kanyang harapan, ang sako ng mga bote ay muli na namang halos mapuno. Huminga siya ng malalim. Tay, kung nabubuhay ka lang, siguro ipagmamalaki mo ako ngayon, bulong niya sa hangin. Ang tanging liwanag ay mula sa isang nag-iisang poste ng ilaw sa labas. Sa kanyang bulsa, isang maliit na audio recorder ang nananatiling nakaon, naglalaman ng lahat ng nangyari kanina. Ipadadala niya ang ebidensya kay De Leon ngayong gabi sa pamamagitan ng isang secured channel. Ngunit bago pa man niya ito magawa, nag-vibrate ang kanyang burner phone. Isang text message ang pumasok. Mag-ingat ka. May nakakaalam na hindi ka totoong mangangalakal. Napatigil si Rhea. Tinitigan niya ang screen ng matagal. Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa dulo ng eskinita. 2 anino ang bumaba mula rito. Nako, bulong niya sa sarili, habang mabilis na itinago ang recorder sa ilalim ng tumpok ng mga bote. Ang mga yabag ay papalapit. Nagpanggap si Rhea na inaayos ang kanyang sako, pinapakita ang pagiging abala. Narinig niya ang bulungan ng 2 lalaki. Kakaiba daw yung babaeng yan, sabi ng isa. Hindi nang hihingi ng limos, pero laging paikot-ikot sa teritoryo natin. Sabi ni boss, bantayan daw. Baka may ginagawang kalokohan. Pinigil ni Rhea ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay dumadagundong, kasing lakas ng paparating na kulog bago ang isang malakas na bagyo. Katatapos lang ng ulan. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa hangin, at sa kalangitan, ang kulay kahel ng dapit hapon ay dahan-dahang nilalamon ng kulay abo. Nakaupo si Rhea sa labas ng kanyang taguan, ang mga mata ay pagod ngunit alisto, pinakikinggan ang bawat kaluskos sa paligid. Ang eskinita ay tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay magulo. Katatanggap niya lang ng mensahe mula kay Major De Leon. Ang video ng insidente ay viral na. Umabot na sa atensyon ng Camp Crame. Pero wag ka munang aalis, sabi sa text. Kailangan natin ng karagdagang ebidensya, lalo na ang transaksyon ng kotong na direktang kinasasangkutan ni Vargas. Alam ni Rhea kung ano ang ibig sabihin yon, kailangan niyang manatili sa lugar na hindi naligtas para sa kanya. Dahil sa pag-viral ng video, si Vargas ay tila isang sugatang hayop, galit at hindi mapakali. Hinahanap niya kung sino ang nag-upload ng video, kung sino ang nagtaksil sa kanya. At ang una sa kanyang listahan ng mga suspect ay ang babaeng mangangalakal na naglakas loob na titigan siya sa mata. Sa presinto, hindi mapakali si Patrolman Vargas. Dumating na ang memo mula sa itaas. Internal Investigation. Ang kanyang pangalan ay nasa listahan ng mga kailangang i-evaluate. Ngunit para sa kanya, may pag-asa pa kung mahahanap niya ang taong nasa likod ng video. Sigurado ako, yung babaeng mangangalakal na iyon ang may kagagawan, sabi niya sa kanyang kasama. Imposible naman iyon, sir. Hamak na. Hamak na ano, putol ni Vargas. Nakita mo mismo. Kalmado siya noong nangyari iyon. Ang mga mata niya, hindi yun mga mata ng isang ordinaryong tao. Matagal na ako sa serbisyo. Ang instinct ko, nagsasabing hindi siya simpleng mangangalakal. Natahimik ang kanyang kasama. Alam niyang matigas ang ulo ng kanyang senior, pero sa loob-loob niya, mayroon ding bahid ng konsensya. Naaalala niya kung paano tratuhin si Rhea na parang hindi tao. Pero takot siyang magsalita. Sa isang institusyong tulad nito, ang paglaban sa nakatataas ay katumbas ng career suicide. Nang hapong iyon, habang namumulot si Rhea ng mga bote malapit sa isang maliit na tulay, isang itim na kotse ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumaba ang isang lalaking nakasalamin, maayos ang pananamit, pero baka sa mukha ang pag-aalala. Rhea, tawag niya. Mabilis na lumingon si Rhea. Major De Leon, bakit po kayo naparito?
Hindi ba't dapat manatili lang ako sa pwesto? Tumingin si De Leon sa paligid. Nagbago ang sitwasyon. Nagsisimula ng kumilos si Vargas. Pinuntahan na niya ang ilang mga testigo, kasama na iyong may-ari ng karinderya, si Aling Nena. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ria. Si Aling Nena? Ayos lang po ba siya? Sa ngayon, sagot ni De Leon. Pero takot na takot siya. May mga lalaki daw na nagmamasid sa tapat ng karinderya niya simula pa kaninang umaga. Nagkuyom ng kamao si Ria. Hindi ako pwedeng manahimik lang, sir. Kung idinadamay na nila ang mga sibilyan, sobra na to. Kumakalma ka, sabi ni De Leon. Ngayong gabi, magsasagawa tayo ng operasyon. Pero kailangan ka namin para malure si Vargas sa isang lugar kung saan malinaw siyang marirecord. Hindi sapat ang viral video. Kailangan natin ng pruweba na direktang tumatanggap siya ng kotong o nagbabanta. Tinitigan siya ni Ria. Ibig sabihin, ako na naman po ang magiging pain. Tumingin si De Leon sa kanya ng may simpatya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-iisa. Ang plano ay simple ngunit delikado. Kailangang lapitan ni Ria si Vargas sa lugar kung saan ito laging tumatambay. Magpapanggap siyang may alam na mga vendor na gustong magbigay ng tilagay para hindi sila mapaalis sa pwesto. Mag-aalok siya na maging tagapamagitan. Isang maliit na buton camera ang nakakabit sa kanyang damit, at isang earpiece ang nasa kanyang tainga kung saan makikinig si Major De Leon at ang kanyang team na nakaposisyon 100 metro ang layo. Nang gabing iyon, tinitigan ni Ria ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Mas matigas ang anyo ng kanyang mukha ngayon. Hindi lang ako mangangalakal ngayong gabi, bulong niya. Ako ang magiging boses ng mga taong matagal nang pinatahimik. 8:00 ng gabi. Naglakad si Ria papunta sa isang poso kung saan madalas tumambay si Vargas. Madilim ang paligid, tanging ilaw mula sa poste ang nagsisilbing liwanag. Sir, bati niya ng maingat. Lumingon si Vargas at agad na nanigas ang kanyang mukha. Ikaw na naman. Anong kailangan mo? Nagkunwaring takot si Ria. Pasensya na po, sir. Gusto ko lang po sanang sabihin. Narinig ko po kasi na may mga vendor na gustong magbigay sa inyo para wag na silang guluhin. Kilala ko po sila. Tumingin si Vargas ng may pagdududa. Sinong nagsabi sa'yo niyan? O wala po, sir. Narinig ko lang po. Baka sakaling may makuha akong kahit kaunting balato. Kailangan ko lang po talaga ng pangkain. Matagal na tinitigan ni Vargas ang mukha ni Ria bago dahan-dahang ibinuga ang usok ng sigarilyo. Alainan. So, gusto mong tumulong, ha? Tumango si Ria. Opo, sir. Basta po, wag niyo na akong sasaktan ulit. Isang maikling tawa ang kumawala kay Vargas. Ang lakas naman ng loob mong sabihin iyan pagkatapos ng ginawa ko sa'yo. Ngumiti si Ria ng alanganin. Nakalimutan ko na po yun, sir. Ang mahalaga po ngayon, makatulong ako. Sa di kalayuan, sa loob ng isang van, pinapanood sila ni De Leon gamit ang isang night vision scope. Ang boses ni Ria ay malinaw sa kanyang headset. Magaling, Ria. Panatilihin mo lang ang tempo. Huwag kang magmamadali. Sa wakas, nahulog si Vargas sa pain. Nagsimula siyang magsalita ng mas kampante. Sabihin mo sa mga vendor na iyan, sa akin na sila direktang magbigay. 5,000 isang buwan, sapat na. Siguraduhin kong hindi sila magagalaw ng kahit sinong taga City Hall. Tumango si Ria, nagkukunwaring sinasaulo ang bawat salita. Sige po, sir. Pero, may parte po ba ako kahit pambili lang ng bigas? Tinitigan siya ni Vargas ng may pang-iinsulto. Tingnan natin kung susunod ka sa utos. Lumapit siya ng husto, amoy na amoy ni Ria ang sigarilyo sa kanyang hininga. Pinigilan niyang mapaatras. Mula sa earpiece, narinig niya ang boses ni De Leon. Sapat na ang recording. Huwag mo nang ituloy. Ria, umalis ka na dahan-dahan. Ngunit bago pa siya makatalikod, isang bagay ang pumukao sa atensyon ni Vargas. Tinitigan nito ang kanyang damit. Teka, ano iyang nasa bulsa mo? Agad na tinakpan ni Ria ang kanyang bulsa. Ah, ito po ba? Ballpen lang po, sir.
para sa listahan ng mga bote. Pero mabilis pa sa kidlat ang kamay ni Vargas. Hinablot niya ang maliit na recorder. Sa isang iglap, ang mukha niya ay napalitan ng matinding galit. Tinitigan niya ang recorder at pagkatapos ay tinitigan si Ria na may nagbabagang tingin. Hayop ka. Kaya pala. Ikaw nga ang nagpakalat ng video. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Ria ng buong bilis. Kasabay nito, bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng kulog ay sumabog sa kalangitan. Tinahak niya ang mga makikitid na eskinita habang pinipindot ang isang emergency beacon sa kanyang relo, isang senyales para sa team ni De Leon. Sa kanyang likuran, umalinggaw ang sigaw ni Vargas. Habulin niyo! Huwag niyong pakakawalan! Lumingon si Ria at nakita ang anino ng tatlong lalaki na humahabol sa kanya. Halos madulas siya sa basang kalsada. Nang marating niya ang isang kanto, isang puting van ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Bumukas ang pinto. Sakay, Ria. Si Major De Leon. Lumundag siya papasok at humarurot ang sasakyan, iniwan ang magulong eskinita. Sa likuran, ang tunog ng sirena ay unti-unting humina. Kinabukasan, isang mas malaking balita ang yumanig sa bansa. Isang bagong video ang lumabas. Hindi lang ang kuha ng pang-aapi kay Ria, kundi ang buong recording ng pag-uusap nila ni Vargas tungkol sa Kotong. Malinaw na maririnig ang boses ni Vargas, ang kanyang pag-amin, at ang halagang hinihingi niya. Ang headline sa mga balita, oknom na pulis, bistado sa Kotong at karahasan. Ang video ay nag-apoy sa social media, nagdulot ng malawakang galit mula sa publiko. Maraming maliliit na mamamayan ang naglakas loob na magsalita, nagpapadala ng sarili nilang testimonya tungkol sa pangingikil sa kanilang lugar. Samantala, sa opisina ni Major De Leon, tahimik na nakaupo si Ria. Medyo maputla pa rin ang kanyang mukha, pero kalmado na. Nasa kamay niya ang recorder na nahablot ni Vargas. Mayroon pala siyang isa pang backup na nakatago sa kanyang sapatos. Magaling ang trabaho mo, Ria, sabi ni De Leon. Alam mo ba? Ito na siguro ang simula ng isang malaking pagbabago sa institusyon. Maraming matagal nang nanahimik ang nagsisimula ng magsalita ngayon. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Ria. Gusto ko lang pong hindi na muling mayurakan ang mga maliliit, sir. Dahil minsan na rin po akong naging sila. 2 buwan pagkatapos ng kaso ni Patrolman Vargas, unti-unti nang humupa ang ingay. Ang pangalan ni Ria ay naging bukang bibig ng bansa, ang intel na nagpanggap na mga ngalakal para sa hustisya. Ngunit tulad ng lahat ng nagiging viral, ang atensyon ng publiko ay napunta na sa ibang issue. Ang naiwan ay katahimikan at mga sugat na hindi pa lubusang naghihilom. Nakatira na ngayon si Ria sa isang maliit na apartment. Tuwing umaga, tinititigan niya ang Maynila mula sa kanyang bintana. Ang syudad ay ganoon pa rin, maingay, magulo, walang pakialam. Pero para sa kanya, mayroon na itong dalawang mukha, ang mukhang nakikita sa balita, at ang mukhang natagpuan niya sa madidilim na eskinita kung saan ang mga tao ay lumalaban para mabuhay. Sa isang mesa, lumalamig ang kanyang kape habang pinapanood niya sa telebisyon ang isang press conference tungkol sa reforma sa kapulisan. Ang EC ay nangangako na palalakasin ang internal cleansing. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Laging maganda pakinggan ang mga pangako sa tsihi, pero ang realidad sa baba ay ibang-iba. Gabi-gabi, binabangungot pa rin siya. Naririnig niya ang tunog ng mga boteng nababasag, ang sigaw ni Vargas. Naaalala niya ang takot sa mga mata ni Aling Nena. Ang trauma ay bahagi ng presyong kailangan niyang bayaran. Ngunit may mas masakit pa roon, isang pakiramdam ng pagkakasala. Madalas niyang tanungin ang sarili, ang hustisya bang ipinaglaban ko ay nagdulot nga ba ng tunay na kapayapaan para sa lahat? Dahil matapos mahuli si Vargas, ang ilan sa kanyang mga kasabwat ay inilipat lang ng pwesto. Isang tao ang nahulog, ngunit ang sistema ay nananatiling nakatayo. Isang umaga, nakatanggap si Ria ng isang imbitasyon para maging tagapagsalita sa isang national forum tungkol sa hustisya para sa mga maliliit. Noong una, nag-alinlangan siya. Hindi siya politiko. Ngunit kinumbinsi siya ni Major De Leon. Kung hindi ka magsasalita, ang maririnig lang nila ay ang mga taong teorya lang ang alam. Ikaw ang nakakaalam ng tunay na nangyayari sa baba.
Dumating ang araw ng forum. Ang bulwagan ay puno ng mga mamamahayag at opisyal. Nang siya na ang magsasalita, tumahimik ang lahat. Hindi po ako mag-uusap tungkol sa malalaking sistema. Simula niya, ang boses ay mahina pero malinaw. Gusto ko lang pong ikwento kung ano ang pakiramdam na yurakan, hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang taong hindi itinuturing na tao. Natutunan ko po bilang isang mangangalakal na ang tunay na mahirap ay hindi yung walang laman ang bulsa. Minsan, ang pinakamahirap ay yung mga taong wala ng pakiramdam para sa kapwa. Isang hapon, bumalik si Rhea sa Quiapo. Hindi para sa misyon, kundi para hanapin ang kapayapaan. Sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap mula kay Aling Nena. Rhea, buti naman at bumalik ka. Umupo sila sa isang bangko, umiinom ng kape. Tahimik na po ba rito ngayon, Nay? Tanong ni Rhea. Tumango si Aling Nena. Mabuti-buti, anak. Ang mga bagong pulis na ipinalit, mababait naman. Tumutulong pa nga maglinis, hindi nang hihingi ng pera. Ngumiti si Rhea. Ibig sabihin, hindi po nasayang ang lahat. Tinitigan siya ni Aling Nena. Ikaw, anak. Tahimik na ba ang kalooban mo? Natahimik si Rhea. Tumingin siya sa malayo. Hindi pa po lubusan, Nay. Pero natutunan ko po na minsan, para makamit ang hustisya, kailangan mo ring makipagbati sa sarili mong sakit. Pag-uwi niya, binuksan niya ang isang folder sa kanyang laptop na naglalaman ng lahat ng kanyang mga recording. Pero ngayon, hindi na galit ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang katatagan ng mga maliliit na tao, ang ngiti ni Aling Nena, ang tapang ng matandang nagtanggol sa kanya. Isinulat niya sa isang papel, ang hustisya ay hindi isinusuot na parang uniforme. Ito ay nagmumula sa pusong nakakakita sa sakit ng iba bilang sarili niyang sakit. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula si Rhea ng isang maliit na proyekto sa kanyang komunidad. Tinuturuan niya ang mga dating biktima ng pang-aabuso tungkol sa kanilang mga karapatan. Si Aling Nena ang nagiging volunteer para magluto. Dahan-dahan, ang kanilang munting samahan ay lumaki, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pagtitiwala. Isang hapon, habang naglalakad si Rhea sa tabi ng isang ilog, nakita niya ang isang batang lalaki na namumulot ng bote. Ang damit nito ay halos katulad ng suot niya noong siya ay nagpapanggap. Lumapit siya. Para sa pag-aaral mo ba yan, nak? Tumango ang bata. Opo, para po sa kapatid ko. Dumukot si Rhea ng pera sa kanyang bulsa. Heto, tanggapin mo. Pero huwag kang hihinto sa pag-aaral, ha? Kailangan ng mundo ng mga taong tapat na tulad mo. Ngumiti ang bata. Salamat po. Habang papalayo ang bata, tumingala si Rhea sa langit. Alam niyang hindi natapos ang kanyang laban sa loob ng korte. Ang laban niya ay nabubuhay sa mukha ng bawat batang nangangarap, sa bawat taong lumalaban para sa dignidad.